mga Pinoy na boksingerong nagbigay ng karangalan sa ating bansa at hinangaan ng mga bagong pausbong na mandirigma. Sa pagtubo ng mga bagong henerasyon na ating magiging pambato sa hinaharap pagdating sa sports na pampalakasan. Iba't ibang pangalan ang umuusbong at unti-unting nakikilala na mga nagmula sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas. Sila ang papalit sa mga magigiting nating mandirigma. Kaya maaga pa lang ay hinuhubog na at ipinamamahagi na ang kanilang karanasan sa ibabaw ng lona. October 3, 2020, nang makasagupa ng ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo ang matangkad na Meksikano na si Rigoberto Hermosillo. Isang southpaw fighter na may kartadang 11 panalo at siyam dito ay tinapos by knockout at 2 talo lamang. Ginanap ang kanilang sagupaan sa Microsoft Theater, Los Angeles, California, USA para sa isang 10th round super featherweight bout. Bagamat sa sagupaang ito ay nanalo si Magsayo, ay marami nga pong Pinoy boxing fans ang nakulangan at hindi natuwa sa ipinakitang performance niya sa labang ito. Sapagkat sa mga hindi po nakakaalam mga idol, si Hermosillo ay kagagaling lamang sa 2 magkasunod na talo noong mga panahong iyon bago niya makasagupa si Magsayo. Kaya madami pong boxing fans ang nag-iisip at nag-aakala noon na magiging easy fight lamang ito kay Magsayo. Lalo na nung mga panahong iyon ay ang legendary coach na si Freddie Roach na ang gumagabay dito. Subalit pagdating nga po sa mismong gabi ng laban mga idol, ay hindi nga po ganoon ang nangyari. Sapagkat ang inaakala nga po ng nakararami na isang madaling laban lang ang magaganap ay hindi po nangyari sapagkat dikit po ang nangyari sa kanilang sagupaan. Literal nga po na pinadaan itong si Hermosillo sa butas ng karayom itong si Magsayo. Pero ganun pa man mga idol, sa huli ay nakuha pa din ni Magsayo ang panalo by a split decision. Kaya naman dahil dito mga idol, sa sunod na laban ni Magnifico ay hangad niyang makabawi sa mga Pinoy boxing fans at magpakita ng isang impresibong panalo sa harap mismo ng ating mga kababayan. At ang napili nga pong makakalaban upang iharap sa ating kababayan ay ang tinaguriang The Lethal Mosquito na si Pablo Cruz na isang Amerikano na may kartadang 26 na panalo at 6 dito ay tinapos by knockout at 3 talo lamang. At ang lokasyon ng laban nila ay ginanap sa Mohegan Sun Casino and Casville, Connecticut, USA para sa isang 8th round super featherweight bout. Bago ang laban ay ayon nga mismo kay Freddie Roach at sa conditioning coach nito na si Justin Fortune ay malagim daw talaga ang sasapitin nitong si Pablo Cruz sa mismong gabi ng laban sapagkat ayon sa kanila ay nag-focus sila ngayon sa speed at power nitong si Magsayo. Sa madaling salita mga idol, ay plano po talaga nila na tapusin ng maaga itong si Pablo Cruz. Pero ganun pa man mga idol, bagamat liyamado si Magsayo sa laban na ito, ay hindi din naman dapat basta-bastahin ang makakalaban nito. Sapagkat di hamak na mas matangkad ito kaysa sa kanya at regular po na lumalaban sa super featherweight at lightweight division. Samantalang si Magsayo naman ay ikalawang laban pa lang nito sa 130 pounds. Kaya naman sa laban na ito, ay masusubukan talaga ang mas pinalakas na kamao ni Mark Magnifico Magsayo kung uubra nga ba talaga ito sa mas mabigat na kalaban. At sa umpisa nga ng laban mga idol, ay puro mabibigat na agad ang mga binibitawan dito ni Magsayo na tila ba gustong magpakitang gilas at magkaroon ng impresibong laban at wasakin ng maaga itong si Pablo Cruz. Sa pangalawang round ng laban, ay dito nga po unang bumagsak si Cruz matapos tamaan ng isang kaliwa ni Magsayo.
Pagdating naman sa pangatlong round, ay muli na naman bumagsak si Pablo Cruz matapos makatikim ng isang left hook mula kay Magsayo. Ibang-iba na talaga ang speed at power ngayon ng ating kababayan. At sa pang-apat na round, ay dito na tuluyang winasak at tinapos ni Magsayo ang laban nang magpakawala ito ng solidong kanan na tumama sa panga ng kalaban. Finish him! Flawless victory. Matapos nga pong makapagtala ng 17 sunod-sunod na panalo ng Pinoy na ating bida ngayon, ang tubong Parañaque City ang tinaguriang pistolero ng Philippine Boxing na si Jimel Magramo. Hindi lang South Korea ang dinayo ng ating bida, kundi dinayo din ito ang bansang China, kung saan dito namumungal ang ipinagmamalaki nilang malahalimo sa lakas na kanilang pambaton na si Weng Fengji. Dahil talaga namang merong maipagmamalaki ang boksingerong ito dahil sa mga parangal na nakamit nito. Dahil naging WBO Chinese Champion, IBF Asia Bantamweight Champion, nakipagbakbakan sa Thailand at naging Thai Super Flyweight Champion at naging WBO Oriental Super Flyweight Champion matapos wasakin ang nakalaban din ni Casimero na si Amnat Ruwenrong. May bit-bit dito na kartada ang ating bidang si Jimel Magramo na 22 panalo, 18 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at isang talo. Samantalang ang kalabang Chinese boxer naman na si Weng Fengji ay may kartadang 11 panalo, 5 ay tinapos via knockout at wala pang bahid ng anumang pagkatalo. Naganap ang kanilang sagupaan sa Suho Olympic Sports Center sa China para sa WBO, Oriental and International Flyweight title. Kaya naman, atin balikan mga idol kung paano winasak ng Pinoy fighter at kung paano muntikan ng mabulag ang kalabang Chinese fighter sa lakas ng pinakawalan ng pistolero ng Philippine Boxing. 就意味着田中，你必须上一场卫冕，第二场卫冕之战必须得接受这场比赛的精准度应该是非常非常的好的。他这个打了这个倒率达到78%啊。前天下午，因为这两天苏州的天气也比较湿冷。我前天下午在健身房里也想看一看他进行一些技术训练，我也可以关注关注他。但是这个马格拉莫这个菲律宾来自菲律宾的一个拳击世家的杜尼斯埃洛德，他的目前的经纪人推广人对，也应该说他打法也是很战术。然后原来也是江苏青非常比较扎实的技术。开始过了。这也是动力。对。当然，我们希望葛文峰这场比赛能够获胜啊。
确实特别的丰富，他的打法啊，具有菲律宾选手的特点。听着这个孩子不停在旁边喊爸加油啊，心这个，不知道等到台上会不会？另外，这菲律宾选手年龄上来说还是不错的，还是20岁。这个对双方的选手们体能的这个消耗啊，肯定特别大。所以他现在进攻的漂亮，漂亮，漂亮。又是一个上攻，漂亮！这个回合可能啊，这个对打的效果好啊，漂亮！对方无论是前手还是后手 L， 常不有音乐吗？你看他放微信，每天都要发下来。这方面前手的直拳也是啊。摆完以后就勾，让你把我压住。自信的表现。不会太轻松的，太短暂的，我感觉。因为双方体能充沛的时候，击倒对手都不轻松。对。看着菲律宾选手拼命的往前压，对，是吧？他不希望格鲁。漂亮。读了，对。再耗。如果说这种喜欢这种大中近距离对攻这种选手，你拎着他跑这么几个回合，看他现在这个马格兰波已经有点往前够着打了，他着急，这说明他很着急。几乎的这种压力啊，消耗这个格鲁，应该说还是达到了效果啊。这个回合应该说，那这个回合应该说还是有些感觉上有点啊，有些吃力。很平稳的那种节奏给破坏了，对，冲乱了，冲乱了，哎，这个不让你歇息，选手还是如法炮制啊，往上压。这手这个前手的直拳刺拳还打得挺好的，他拼命，你打我打你，对，是吧？他也是。确实。这手拳这个运动很弱，而且他打得很长，边速的好。哎，一定是要让对手的这进攻的节奏慢下来，对，否则他越打越伤，哎，赢他一下。拳你看，对，前手一点的，一动一点的，加强自己的前手拳。哎，对方就有机会打出自己的节奏了。他这个脚下也非常也非常好，哎，对，对。因为直线的后退只有对方的后手的打完了左右走，哎，左右走，哎。
这回合上了这么打是不太准备，能不能够扛得住？看对手，你看摆完了又直，这马格拉莫打的也是很立体，小不小把对能够到你这个鼻子、眼睛这些位置上，就像刚才向健打泰国选手的，就把他整个这个节奏全都破坏了。你看他全连的也好，快、多、密。节奏你看连续快，然后现在真是不太适应他这个节奏。对，他现在把这跟不上，现在跟不上，体能也消耗特别大。这种挨打是很危险的。不知道现在体能是什么状况，就是说这个时候这个距离上拉不开了吗？哎，这是有人说路的血性，但是这时候这么打很危险，我觉得还是不要想着你跟对手打回去。主要说他的视觉判断应该说也不是很准。对。格斗这个确实是勇气可嘉，但是这种打法不能这么打。这个也是一直在观察的，对，尝试。这个是明显的，年轻的是他的优势。对。试一试属于这个应援棍，这个精准度就差了。这赛前刘定伟主席就对这场比赛是表示是并不担心，对，非常强。但是刘定伟先生也说过，中国先生要想挑战世界冠军的话，现在确实是非常被动。对。是受影响，一个还在不出去。对，对方的进攻的这个火力不减呢，不减，还是这个火力。他拼命的他就是拼命的压你、破坏你。他出拳的次数比你多前两前的技术也非常好，所以要为他连续的这种进攻压迫经过压迫，他的这种压迫式的进攻就是把整个那种原有的这种比较喜欢的、比较擅长的这种节奏全破坏。对。我进攻不多，我也不让你进攻多。回合如果早晨打也不会有太大问题，但是那个时候可能正好是这个指型在这个鬼门关这个位置上，他说想把这距离拉开，脚下也做不到，挨着。目前的成绩，目前比分是多少就多少。直接宣布菲律宾选手获胜。Dahil sa mga agresibo at walang humpay na atake ng Pinoy, ay halos hindi na nga po makakita dito ang Chinese fighter. At dito na nga po itinigil ang kanilang bakbakan para maiwasan na din po ang malalang pinsalang matatamo nito. At dito nga mga idol ay panalo ang Pinoy via referee technical decision. Tubong lungsod ng Mandaue, payapang isla ng Cebu, ay matatagpuan dito ang isa sa kanilang pinagmamalaking boksingero, ang bagitong si Christian Añadas Araneta.
o mas kilala bilang Christian Araneta, ay nakatadhana na papalit sa trono ni Cuadro Alas Janriel Casimero, na kung saan magiging world champion din ng bansang Pilipinas. Siya ang tinaguriang The Bomb o bomba ng Philippine boxing. Isa sa tinuruan ni Casimero ang boksingerong ito. Maging si Nonito Donaire ay kanyang naging mentor dahil likas ang talento ng batang ito mga idol sa pagiging isang boksingero. Dahil bata pa lamang ay nabatak na ang kanyang murang katawan sa maagang pagtatrabaho. Kaya naman, likas at normal na lamang sa ating bida na mahirapan ng husto at lumabas ang malabombang kamao nito. Hindi nga makapaniwala ang ilang magagaling na boksingero na nakalaban niya dahil sa tindi ng kamao ng ating pambato. April 1 taon sa Hooks Dome, Lapu-Lapu City, Cebu, haharapin ni Christian Araneta ang isa sa pinakamatinding makakalaban niya na si Jack Rawut na nanggaling ng Thailand. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, veterano na ang boksingerong ito at masyadong magulang. May kartadang 42 na panalo, 21 dito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at 3 talo lamang. Samantalang kalahati lamang ang kartada ni Christian Araneta kung ikukumpara sa Thai fighter na may 23 na panalo, 17 ay tinapos via knockout at 2 talo. Bagamat sa Cebu, ginanap ang laban na ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang kartada ay heavy underdog pa rin dito ang ating pambato. Nanonood sa laban na ito ang mga mentor ni Christian Araneta na si Nonito Donaire Jr. at Janriel Casimero. Kaya kahit man mahirap manalo, ay kailangan magpakitang gilas ng ating boksingero. Sa unang round ng laban, kita ang liksi ng Thai na kalaban. Kaya hindi nito inasahan na madapa sa gitna ng laban. Kaya nagpakitang gilas ang dalawang magkalaban. Awesome to see you, Doc Jake, for this. Pinag-aaralan ng isa't isa. Sa top 15. One of the best lightweight and the best puncher. And you do that. Kalaban si Christian Araneta. That goes to show how professional they are. Pangalawang round ng laban mga idol. Tuloy naman si Araneta sa pagbaton ng mga solidong suntok sa Thai na kalaban nito. Ang ganda ng sidestep ni Araneta doon. Look at that. Agad din yung Thai fighter. Ba't napunta doon agad si Araneta? Next. Yan. Balik eh. And sa pangatlong round ng laban, ang lakas na ng suntok ni Araneta. Pero parang hindi tinatabla ng Thai na kalaban niya. Kaya tuloy lang ang ating pambato sa game plan nila. Sa laban na ito. after there's a change in the Left is it up once more. Later on. that's a long term kumbaga. Sila kasi Ba? Nakakagulat naman yung mga birada ni Christian. Pang-apat na round, nagiging agresibo na ang Thai boxer. Kaya medyo napapatras niya ang ating pambato. Ginagawa ng tayo. Matatamaan mo siya. uppercut and the right now unloading. Good body shot from Christian. I think yung tayo is... Good left hand! Christian is very consistent with his left. Sa panglimang round naman mga idol, nakukuha na ni Araneta ang tamang timing at distansya at nakakapagpakonekta ito ng mga solid na suntok sa Thai na kalaban. Retaliated this. Again, this is round number 5 and this is only scheduled for 10 rounds. And Milan, so far, has the edge still. Yes, for now. Yes, and he's good for Letting him go inside. Just trying to make pumasok yung tayo. Good. Pang-anim na round, gusto nang tapusin ng ating bida ang Thai na kalaban. Ngunit may tibay talagang dala at tayo sumuko sa laban. He tries that. Your conditioning coach. But nagtago sila. I don't see the overhand. They go the straight. Nasasaktan itong tayo. Ay, surprise.
Pero yung Thai fighter at this juncture, 7th round na tayo. Oh, di ba? Good right hook. But if he keeps doing the same thing, I mean, I don't think... I don't know, something special about that left straight. Diretso. Oh, look at that. Sa pang-8 round na tayo mga idol. Accurate na masyado ang ating kababayan. Naging malakas si Mero ang kanyang mga galawan. Magaling umiwas ang pambato nating kababayan. Habang laging sa pool naman ang Thai na kalaban. We are in off. Araneta in the process. He's the one moving forward, but still Christian is fast. And the counter body shot. Pumasok ng talata. Wala siya magagawa dyan. Yeah. Same story. Sa pang-9 na round, dito na nga po sasabog ang bomba. Maliksi na masyado ang ating bida, habang malaking pinsala na ang natatanggap ng kanyang kalaban. Kaliwat kanang suntok sa bodega at ulo ang natamo ng Thai fighter, kaya hindi na kinayanan, sumuko na ito. Walang overpass yan. Ayan, medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd. Oo, kasi nagrama yung chan eh. Parang masakit. Ang hirap pumasok pag yung chan mo. Binabanang kanina pa yan ha. Medyo nasasaktan siya. Nakikita mo sa facial reaction niya. That's what you were saying. Sa tindi ng bombang kamao, napapalit kay Casimero, ay isinuka ng Thai fighter ang puso at atay-atayan nito. Kaya naman, napabilib si Casimero at may papalit na sa kanyang trono. Si Christian Araneta, ang boksingerong suportado ni Cuadro Alas na Janriel Casimero.